So yung pag-uusapan nating loan up today ay, well, I'm gonna leave it up to you kung uutangan nyo to o hindi because I'm just gonna lay out the facts at hindi po sponsored yung video na to. But surprisingly, approve agad, pera agad sa loan up na to. Pero matutuwa ka ba? Therefore, in today's video, pag-usapan natin tong si FunPera na text ng text. Kaya, sige, subukan ko nga. So sit back, watch this video. Hello everyone, welcome back to my channel. It's your Ate Red, your original utang queen, professional utangera. For today's video, isa na namang loan app. And of course, it's registered Securities and Exchange Commission. But being registered doesn't mean na okay siya. Kaya pinag-uusapan natin yung mga ganito. At kung bago pa kayo dito sa channel, please do subscribe dahil dito, pinag-uusapan natin yung iba't ibang pautangan online. Ako yung nagtatry para mabigyan kayo ng heads up. Huli, kayo na yung mag-decide kung okay ba tong utangan o hindi. Text ng text, guys, si FunPera. Ang kulit. Saan kaya niya nakuha yung number ko? I remembered na 8 months ago, sinubukan ko pala to. And there were a lot of questions because back then, hindi ako makalusot sa registration pala. Hanggang dito lang ako, guys, sa kanyang login page. Na keep putting my phone number 1 week na ako mag-try kasi akala ko may system issue lang. Palagi na lang system maintenance. Walang silbi yung app na to kahit na-rehistrado po siya sa SEC. System is busy. Ayaw magpadala ng OTP, so dun lang ako. I'm so sorry back then. Rely lang ako sa mga comments. But this time, sinubukan ko siya, guys. Na-approve ako. And when I say approve, yung talagang na-approve. At na-receive ko kaagad yung pera in less than 5 minutes. Na kahit na sinabi niya, tatawag pa siya, kasi humingi siya ng most convenient time na tumawag, wala na akong na-receive na tawag. Approve na. Natanggap ko yung pera sa aking GrabPay. Okay ba siya o hindi? Brace yourselves, guys. Yung in-offer sa akin is 4,000 pesos. Sabi nito, nagpapahiram daw siya ng this much. Pero kung first time mo, syempre, huwag kang mag-expect na doon ka kaagad sa malaking amount. Yung in-offer sa akin as a first timer is 4,000 pesos. Pero yung tinry ko for educational purposes, tinry ko 1,000 lang. Napaka-unfair pala ng loan app na to. Hindi siya buong matatanggap. 4,000 pesos, kakaltas po siya ng malaking service fee. So yung matatanggap mo na lang is ganito. So, nung kinuha ko yung 1,000 pesos, yung service fee niya is 400 and that is why 600 po yung natanggap ko sa aking GrabPay. Iga-grab mo ba yung ganitong offer? Just imagine how much yung magiging service fee niya kung malaking amount na yung kanyang i-offer sa inyo. Para sa akin, X to. But tinake ko siya, tiningnan ko kung mag-a-approve pa siya. As far as the description is concerned doon sa Google Play Store, yes, sa Google Play Store lang po siya na-download. According sa kanyang text sa akin last time, kung naka-iOS ka, pwede kang mag-apply through website. Pero sa mga Android, so Google Play po siya na-download. As per the description, 20 years old up to 65. So, hindi pwede yung 18 and below dito. Parang promising. Ang ganda ng kanilang mga marketing. Hindi mo talaga malalaman kung ano talaga yung meron until may mag-try. May magpakita sa inyo ng kung ano bang meron dito. So guys, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Natanggap po siya sa GrabPay kung may kaltas. And of course, babayaran ko siya sa loob ng 7 days, 1,000. May kunyari pa siyang pa 2 terms kasi after 7 days, babayaran ko daw yung 900. Yung 100, yung butal, next time na lang. Drama to para siguro masabing long term siya or para ma-justify yung 15% per month niya. Siguro yun. Tinasabi as per the loan agreement. Sabi niya 15% per month inclusive of fees and other blah 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 to comply with BSP rates. Siguro yun pinalong term niya para kunyari compliant siya. Pero guys, you do the math. So 1,000 400 doesn't look like 15%. Parang 30% more pa nga. So how could that be compliant with the BSP rates? Hindi po maganda yung advance na kumakaltas. So 4,000 of course mas malaki. So mag-a-agree ka dun sa kanyang loan agreement. Ko-confirm mo yon at magpa-final assessment siya, saka mo marireceive kung pasado ka sa final assessment niya. Hihingi po siya ng best window to call you, pero sa akin wala nang tumawag. Agad akong na-approve. So, I doubt na tumawag siya sa dalawang reference na nilagay ko. Alam niyo na kung anong meron dito kay FunPera. Uutang pa ba kayo dito o hindi? For your information, kung sakali gusto niyo talagang mag-pursue. Charot. Meron pa siyang 4.0, but I doubt lahat natutuwa dito. So, may pa-gifts pa siya, pero I don't think na yung gifts niya dyan is worth habulin mo yung gifts na yon at the expense of, sa pagkamahal na service fees. And by the way, guys, meron pala siyang extend na automatic na mag-a-apply on or before the due date. So, yung extend, basically, magbabayad ka lang ng additional fee. 100 sa 1,000 na loan and much more
kung mas mataas yung loan amount na binigay sa'yo. So, para sa akin, X to ha, pero nasa inyo yan kung pagpatuloy nyo o hindi. So, registered, ayan po yung kanyang registration. Registered doesn't mean that is right for you. Kaya dapat guys, pinag-iisipan to. Baguhin nila to, ayusin nila kasi na blurred. Ayan, ano ba yung developer nyo? So, 60,000 daw, 12 terms. Yun daw yung maximum. Maniwala ka dyan. I don't think it's really worth it na magtiyaga ka sa loan app na to para lang maabot mo yung 60,000 pesos na kanyang maximum amount. You're going to start with giving Funpera your phone number, tapos mag-o-obtain ka ng code, which I thought, wow, mali naman tulad ng last, but this time I got a code. Then mag-a-agree ka po dun sa kanyang privacy policy, which hindi ganito yung itsura ng kanyang privacy policy that time. So I think may changes na naman siya. Inayos niya siguro yung mga bugs niya. It was a surprise that actually nakapasok ako, given my experience 8 months ago. That's the thumbnail. If you want to revisit that, go ahead. Lumabas ka agad yung kanyang offer. So, sa phone number pa lang, guys, may offer na siya. For educational purposes, I clicked apply. Meron pa siyang mga reminders like this. Okay, so that's basically how it's going to handle your personal information. First name, middle name, last name, gender, birthday. Hingi po siya ng ID, your address. And yung mga IDs na tinatanggap niyo is SSS, UMID, driver's license, passport, PhilHealth, Pag-ibig, PRC, national ID, voters ID, postal ID, BIR, then others. Wow, may pa others. So, basically, ang dami niyang tinatanggap na ID. And then, dalawa lang po yung hihingi niyang emergency contacts and email address. And thankfully, Facebook link is optional. However, here comes the work information part. So, guys, na-approve ako nung sinabi kong self-employed ako. And kahit na sinabi mo self-employed, so, kailangan maglalagay ka pa rin ng company name, company telephone number, and monthly income. Nilagay ko NA, phone number, yung landline namin, nilagay namin. At na-approve naman ako, guys. Humingi na siya ng picture ng valid ID. Proof of work photo. So, yung lamesa ko doon, yung yung workstation ko, pinicturean ko yun, tapos yun yung sinend ko sa kanya. I selfie together with my TIN. Basta na-approve ako, guys. Anyway, so yun lumabas yung kanyang offer, 4,000, minimum 1,000. So, sa 4,000, mabawas po siya ng 1,600. So, hindi siya buong matatanggap. 2 periods, first 7 days, almost bayad ka na, guys, ha? Imagine, even more. Kasi, di ba, nagkalta siya ng 1,600, pero yung babayaran mo, 3,900, tapos yung 100 sa kana. Para lang siguro masatisfy yung sinasabi niyang 30 days. Kung 7 days lang, imagine, 1,600 or 400 is not 15% per month. Para sa akin, correct me if I'm wrong, hindi po siya compliant sa rates ni BSP. At least in my own opinion. So, tumatanggap po siya ng bank, GCash, PayMaya as a mode of disbursement. Wala naman tumawag, guys, and in less than 5 minutes, natanggap ko agad yung 600. If you're going to ask me, at kung ako yung masusunod, it's a no-go. Pero, nasa inyo yan. Yung importante, nakita nyo yung ins and outs ng loan app na to. At, kayo nang bahalang mag-decide. After all, registered po siya sa SEC. So, kung magpasaway si Funpera, SEC has a dedicated web page. Ito po, where nakadetalye po doon yung instructions at kung ano-ano mga bagay na pwede nyong i-complain. But, kahit na nagsabit kayo ng complaint, just do remember na hindi po immediate yung result. These things take time dahil may process. That is why do it right the first time. Pag-isipan nyo mabuti bago kayo kumuha ng loan dito. So, meron ako nakalimutan banggitin regarding Funpera. But before I let you go, guys, may nagpapa-shoutout po pala sa atin. Al John Buotan. Wow, pa-shoutout Ate Red. We also have Chrissy It Chavez, 2166. Shoutout naman Ate Red from Caloocan. Lagi ako nakaabang sa videos nyo. So, helpful po talaga siya, Ate Red. And thank you so much for the trust na pinagkaloob ni Santa Editha Valdecosta. Mas gusto ko manood mga reviews mo, Ate Red, kasi sinusubukan mo talaga yung mag-apply para malaman namin ang results kaysa sa ibang creators na puro lang. So, that's it, guys. And I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog.